Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Sarip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Sarip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Sarip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sarip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Sarip na! Salvasyon! Oh, natawag mo raw ako. Bakit? Pakilusin mo ang mga tauhan natin. Magtalaga ka ng head sa bawat lugar na siyang magsusupervise ng bubuksan nating mga online gambling. Ano? Malawak ang bubuksan kong negosyo. Hindi lang pang Pilipinas, kundi maging ang buong mundo. At paano mo naman gagawin yun? Sa pamamagitan ng mga computers. Ano? Oo, sa pamamagitan ng computers at iba pang devices ay yayaman tayo ng husto. Kaya ikaw, bilang kanang kamay ko, paramihin mo ang sarili mo. Pararamihin kong sarili ko? Nag-iisa lang ako. Paano ko pararamihin ang sarili ko? Mag-recruit ka ng marami nating tauhan. Marami na tayong mga tauhan. Magagaling humawak ng baril ang mga yun. Hindi lamang magagaling sa paghawak ng baril ang dapat mong i-recruit, kundi mga ordinaryong tao, pero yung may alam sa computer. Tuturuan sila ng mga tauhan natin na manggagaling pa sa ibang bansa. Oh, ano? Salamat naman at pinagbigyan mo ko. Nakausapin ka. Sus, kalalaking taon ito nagdradrama pa. Totoo naman, hindi ba? Ang mabuti pa, umorder ka na ng paborito nating dalawa na pagkain at nagugutom na ako. Nakapag-order na ako kaninang dumiretso ka sa powder room. Nilapitan ako ng waiter. Oh, yung tinatanong ko ba sa'yo?
pwede mo na bang ibigay sa akin ang address mo? Bakit? Hindi ba binigay sa'yo ni na lolo't lola nang pumunta ka doon? Hindi ko sasabihin na ibinigay sa akin ni Lola para hindi mawalang tiwala niya kay Lola. Hoy, bigla kang tumahimik. Ha? Kung kasi, maging ang lolo't lola mo ayaw ibigay sa akin ang address mo Oh, ang lalim naman yata yung bundong hininga mo yan. Nalulungkot kasi ako. At hindi kong pagbibigyan ang kahilingan mong ibigay sa iyo ang address ko. Bakit naman? Dahil sa uri ng trabaho ko. Hindi lamang ako ang manganganib ang buhay, kundi maging ang mga mahal ko sa buhay ay matadamay. Ano bang sinasabi mo? Na ayaw mong ibigay ang address mo dahil nag-aalala ka na baka madami ang mga mahal mo sa buhay. Ibig mong sabihin yan isa ako sa mga mahal mo na tinutukoy mo. Ha? Mahal mo rin ako, no? Mahal mo rin ako. Aminin mo na. Naku, Densyo, tama na muna yung pag-aalis mo ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Halika muna dito at magmerienda tayo. Opo, senyor. Tinapon ko lamang itong mga dahon na tanggal ko. At saka ako magpapahinga. At tuloy makapagmerienda. Huwag na, mamaya na yan. Halika na, naghanda na ako ng mamimerienda natin. Sige po at maghugas lamang ako ng kamay ko, senyor. Sige. Mabuti na lamang at hindi ako iniiwan ni Densyo. Kahit na iniwan na ako ng mga dating namamasukan sa akin. Dahil wala na akong ipang sweldo sa kanila. Nanatili pa rin siya sa akin. Hindi nga ako nagkamali na kunin siyang katiwala. Nagsisisi ako at nagpadala ako sa sulsol ni Nicole noong pagbintangan kong nagnakaw ang apo niyang si Saribda. Senyor. Nariyan ka na pala. Hindi kita napansin. Oo. Tinapay lamang kasi at Diyos ang nakita kong naghahanda dito sa lamesa walang tubig kaya nagdala na rin ako. Mabuti kung ganun para dire-diretso ang kwentuhan natin. Kwentuhan mo naman ako tungkol kay Saripta. Noon pang nagpunta rito si Ruben, ang huli kong balita sa kanya At mula noon wala na akong alam tungkol sa kanya. Sige po, senyor. Makinig kayo at ikikwento ko ang lahat-lahat tungkol kay Saripda. Talaga? Mahal mo ako? Huwag mo nang ipagkaila, Saripda. Dahil sarili mong dila ang nagkaluno na sa'yo. Pero wala naman akong sinasabi sa'yo, mahal kita. Sabi nga sa kasabihan, nahuhuli ang isda sa sarili nitong bunganga. Ha? Wala kang sinasabi, mahal mo ko, pero bakit tayo mong ibigay ang address mo sa akin? Hindi ba't kasasabi mo lamang na kaya ayaw mong ibigay ang address dahil sa uri ng trabaho mo ay hindi lamang ang buhay mong nanganganib, kundi maging ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ba? Oo, that's it. Pero bakit nangingiti ka dyan? Nanganganib na nga ang buhay ng mahal ko sa buhay, ngumingiti ka pa. Paano hindi ako mangiti
Nahuli na kita sa sarili mong bunganga na mahal mo ko. Ha? Ang pagkakaalam ko kasi, idadalawa lamang ang mahal mo sa buhay. Ang lolo mo at lola mo. Na parehong alam ko na mahal mo sila. At ang importante, alam nilang address mo. Ibig sabihin, bukod sa lola at lola mo, may iba ka pang mahal sa buhay. Na tinutukoy mo, ayaw mo lang madamay. Kaya ayaw mong ibigay ang address. Oh, di ba? Mahal mo rin ako. Huwag ka na mag-alala. Hindi kita pupuntahan sa inuupahan ng apartment. Puntahan man kita, ay hindi mismo sa apartment mo. Alam ko naman walang dapat makaalam na magkakilala tayo para walang problema. Salamat naman. At naiintindihan mo ako. Oo naman. Maging ako man yun ang papayo ko sa'yo. Ang lihim natin ng lahat kung anumang ugnayan mayroon tayo. Para makakilos ka ayon sa trabahong naihatag sa'yo. Sige. Sa cellphone na lang tayo laging mag-usap. Mahirap na. Hindi bale. Pupunta naman ako sa presinto bukas. Doon tayo magkita ulit. Pero, kausapin mo ko bilang isang agent lamang. Tama nga. Maging sa mga kapwa ko pulis, ay huwag nating ipaalam na may ugnayan na tayo. Maririto na ang mga panyaga na pinasundo mo sa akin sa airport. Kung ganon, gusto kong samahan mo sila sa DNS at kunan mo sila ng kaukulang dokumento para makapanatili sila ng matagal dito sa ating bansa. Bakit? Ilang buwan bang nakasulat sa kanilang visa? Hindi kung ilang buwan sila manatili dito sa Pilipinas. Ang ibig kong sabihin, kundi ang pananatili nila dito sa Pilipinas bilang mga mamamayan ng Pilipinas. Anong ibig mong sabihin? Gusto nilang maging Pilipino, kaya gawan mo ng paraan para maging Pilipino ang kanilang pagkamamamayan sa bansang ito. Naririto na ako sa presinto. Pero hindi ko pa nakikita si David. May reklamo to dyan. Nasaan kaya siya? Sarip na. Oh, nagulat naman ako sa iyo, SPO2. Si Hepe? Umalis. Araw-araw kang gumaganda. Sarip He, na. tumigil ka. Nakatingin sa atin ang ibang pulis. Siya nga pala. Siya ba yung sheriff? Yung palang ugok na dinala ko sa presinto ay nakulong? Oo. At malamang pinapaamin na ngayon. Bakit? Labas-pasok kasi yun sa kulungan. Ito lang nakumpirma nila na sanggol sa sindikato pala. Ang ibig mong sabihin, hindi lang small time na kidnapper yun? Oo, pero matigas ayaw magsalita. Hindi naman pwedeng pilitin dahil baka tayo man ang balikan. Kaya nga, papuntahin mo ako doon sa tirahan mo para babandayan kita. Che, pag sinabi ko, ay huwag mo na akong kulitin. Dahil pag kinulit mo ko, itatapon ko itong SIM na ginagamit ko. At papalitan ko ng bagong SIM para mawalan ko ng contact sa akin ng tuluyan. Huwag naman. Dito nga lang tayo nagkakausap Itatapon mo pa. Pwes, huwag mo muna akong kulitin sa ngayon kung ganon.
Masaya-saya ko mula nang sabihin sa akin ni David na mahal niya ako. At maamin ko sa kanya, ang damdamin ko ay lalo kong sumaya. Nagri-ring ang phone ko. Sigurado, si David na ito. Teka, sino kaya itong tumatawag? Bagong numero? Sino kaya ito? Ayaw kong sagutin. Baka yan yung minsan tumawag sa akin. Naalala ko pala. Binigay ko ang numero ko kay Nika. Para ano ibinigay ko kay Nika ang cellphone number ko? Kung hindi ko naman siya kakausapin. Pero, si Nika nga kayo ito, di ba? Bobosesan ko na lang. Babaguhin ko ang boses ko. At pag nabosesan ko na si Nika, ay saka ko ibabalik sa natural ang boses ko. Hello? Ma'am Saripda, ikaw ba to? Si Nika nga. Akala ko kung sino man. Nika, napatawag ka? Hindi ba sinabi mo na wala kang trabaho? Ha? May ibibigay ako sa'yo na trabaho. At malaki ang sahod. Malaki ang sahod? Oo. Mas malaking dihamak sa dati mong sahod noon sa hasyenda. Sigurado ka? Oo. Ako nga sa maniwala ka sa hindi sa pagmamayabang, triple ang laki ang sahod ko sa laki ng sahod mo noon sa hasyenda. Ano bang trabaho mo? Dish clerk. Dish clerk ang trabaho mo? Pero 3 times sa laki ng sahod ko bilang supervisor noon sa hasyenda? Oo. Totoo ang sinasabi ko. Malaking kumpanya ito, kaya malaki ring magpasahod. Ha? May ibibigay ako sa iyong trabaho at malaki ang sahod. Talaga? O ano, naintindihan mo ang sinabi ko? Oo naman. Ako pa. Kaya lang may konting problema. Anong problema? Kung ang ibang investor na sinasabi mo ay mga banyaga, siguradong hindi sila magtatagal dito sa Pilipinas. Palipat-lipat sila dito sa Pilipinas. Paano nila matututukan ng negosyo? At paanong hindi nila matututukan ng negosyo? Siyempre, bali-sali sila. Mga banyaga nga siyempre, tourist visa ang hawak ng mga yon. Yun ang alam mo. Iba naman sa alam ko. Basta sa ngayon, gawin mo ang trabaho mo. Ang trabaho mo ay mag-recruit ng maraming manggagawa. At ang trabaho ko naman ay mag-imbita ng mga investors na mag-i-invest sa ating negosyo. Hindi kaya scam yan? Paanong scam? Isumweldo na nga ako At paano magiging scam Nagtrabaho ako araw-araw. Ikaw natututo ka na rin mang intriga Hindi naman. Naninibago lamang ako. Huwag kang mag-alala. Nagbago na ako. Hindi na ako katulad nung dati na batang isip. Matured na ako ngayon. Hindi ko na pagtatangkaan pang agawin sa'yo si David. Teka, kayong dalawa pa rin ba ni David hanggang ngayon? Nagkita na ba kayo ni David dito sa Maynila? Hindi. Kahit napatawad na kita, Nika, ay hindi pa rin ako basta-basta magtitiwala sa'yo. Pasensya ka na noon Ang totoo niyan wala naman talaga akong galit sa'yo Napag-utusan lamang ako noon. Napag-utusan ka? Sinong nag-utos sa'yo? Ito'y atin-atin lang Total, wala na rin ako doon sa hasyenda Bakit ko pa ililihim sa'yo? Ang alin nga? At ano yung sinasabi mong napag-utusan ka lang? Sinong nag-utos sa'yo at ano ang iniutos sa iyo?
Kasi, alam mo, inis sa'yo si Ma'am Nicole noon. At inis din siya kay David noon. Dahil may gusto pala siya kay David, hindi siya pinapansin. Kaya yun, gumawa siya ng paraan para mawala si David sa pamamagitan ko. At yun nga, pinagkaisahan ka namin ni Max. Nagawa ni Nicole yun, Nika? Oo. Pagkaalis mo pa nga pinalabas ni Ma'am Nicole na nagnakaw ka ng napakalaking halaga nung umalis ka ng hasyenda. Ano? Saan hahantong ang pagkikita ni Nanika at Saripna? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripna Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripna Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripna Salvacion!